Masayang tinanggap ni Police Lieutenant General Guillermo Elazar ang bagong hamon na pamunuan niya ang pambansang pulisya kapalit ng magreretirong si General de Bolsinas. Kasabay nito nagpasalamat din si Elazar kina Pangulong Duterte at Interior Secretary Eduardo Año sa tiwalang ibinigay sa kanya. Una rito, kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pagtatalaga kay General Guillermo Elazar bilang bagong PNP Chief. Sinabi ni Roque na ibinatay ng Pangulo ang pagpili kay Elazar sa kanyang track record of professionalism, dedikasyon at integridad. Matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng Chinese Maritime Militia sa Sabina Shoal noong April 27 at 29 na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa ulat ng National Task Force for the West Philippine Sea, nagtungo noong April 27 ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard kasama ang dalawang barko ng BFAR sa Sabina Shoal na may 130 milya ang layo sa kanluran ng Palawan para magsagawa ng law enforcement operation. Naabutan dito ng mga Coast Guard ang 7 barko ng Chinese Maritime Militia na nakahanay sa isang linya. Dito nag-issue ng challenge ang BRP Cabra sa mga dayuhang barko. Makalipas ang 20 minuto, nag-disperse ang mga barko ng China at umalis sa lugar. Makalipas ang 2 araw, bumalik uli sa lugar ang BRP Cabra at naabutan ang 5 barko ng Chinese Maritime Militia. Agad ding umalis ang mga barko ng China sa pagdating ng barko ng Philippine Coast Guard. Sinabi ni National Security Advisor at National Task Force West Philippine Sea Chairperson Secretary Hermogenes Esperon na ipagpapatuloy pa ng PCG at BFAR ang mga maritime patrols sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea para itaguyod ang soberenya ng Pilipinas sa karagatan. Yung sinabi ni Pangulong Duterte, yung inihiling ng mga dilawang taet at mga walk-in-inam na paalisin daw doon yung China, doon sa parang tinayo na ng China, kinausap daw ni Pangulong Duterte yung presidente ng China, kinausap daw niya, kaharap yung mga gabinete, kaharap yung mga general niya, at sinabi niyang, this is ours. Ganito, ganito, ganito. Tapos, sinabi naman daw ng presidente ng China na si Xi Jinping, sinabi niya na amin yan. Okay? So, nag-confrontation. In other words, sabi nga ni Pangulong Duterte, I don't have to go to the UN to confront Xi Jinping because kakilala ko naman si Xi Jinping. Magkausap naman kami niyan. Nagkita naman kami niyan. And I insisted na atin yun. Kaya lang, ang sagot daw ni Xi Jinping ng pabulong, okay? Ang sagot daw ni Xi Jinping ng pabulong, pag pinagpilitan nyo yan, it will cause you trouble, we will cause you trouble or something like that. Si Pangulong Duterte po ang nagsabi niyan. Kanina sa kanyang talk to the people, hanapin nyo na lang. So sinabi daw, nagbanta daw ang China. So hindi totoo yung sinasabi nila na pag pinaalis natin yung mga Chinese doon sa island na kung saan, ulitin natin nakuha ng China nung panahon ni Pinoy, yung mga island na yon, bakit nag-back out? Pinaalis daw ni Del Rosario, according to the President, pinaalis daw ni Del Rosario yung mga bangka natin doon, kaya nakuha ng China yon. Nakapwesto na sila, nagtayo na sila ng tawag dito, ng mga, kung ano mga ginawa nila doon sa island na yon. Ngayon, yun yung ina-adjit nitong mga ibang dilawan na paalisin daw natin. Sinabi ni Pangulong Duterte yun sa presidente ng China at sinabi ng China daw sa kanila, pag ipagpipilitan nyo, will cause you trouble. Ibig sabihin, magkakaproblema. So ano daw gagawin niya? Ibig sabihin, yan yung pinapaliwanag niya kanina na hindi natin basta-basta sila pwedeng paalisin doon dahil nagbanta sila. At sinabi yun ni Pangulong Duterte na sinabi mismo ni Xi Jinping sa kanya yun sa harap ng mga gabinete at mga general. In other words, ganito lang kasimple. Subukan nyo kaming paalisin, gera ang abot natin. Yun ang sinabi. Yun ang sinabi ng China kay Pangulong Duterte sa madaling salita. Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, ganun pala. Paano ngayon natin ito didiskartihan? Okay?
So, ang sinasabi niya ngayon, eto, okay, sige, hindi namin muna kayo papaalisin dyan. It's not the time. Okay? Hindi namin kayo papaalisin dyan. But, allow our fisherman na mangisda. Which is, ito yung nangyayari. Ibig sabihin, yung dagat, ang pinagawa niya kasi yung dagat at yung island. Magkaiba ho yun. Yung island, nandun na sila. Doon sa dagat, sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag nyo kaming pipigilang mangisda. At ang sinasabi din niya, huwag kayong kukuha ng oil dyan. So, yun ang sinasabi. So, ngayon, nasa gitna ngayon si Pangulong Duterte. Ano ang gagawin niya? Ano sagot niya? Ano ang sagot niya kanina? Nakita nyo? Ang sabi niya, ano ba ang pinaka-pressing problem natin ngayon? Diba, COVID, bakuna. So tama, sabi ko nga tama yung tama yung naiisip ko kagabi. 'Di ba na sinasabi ko sa inyo, opinion ko lang yung kagabi. Na ang opinion ko lang nung kagabi malamang kaya hindi inaano ni presidente ito dahil ang priority niya makuha muna yung bakuna. Gayon, ganun ang nangyayari. Sinabi ni Pangulong Duterte yan kanina, ang ating iniisip, prioridad natin yung bakuna. Makuha. Kaya nga tayo, sabi niya nga kung wala yung Sinovac, ilan ang bakunang meron tayo? Diba? Ngayon, 2 million na naturukan. Isipin nyo, 2 million na naturukan. Magkano? Ilan ang nanggaling sa China? Ilan lang ho ang nanggaling galing ng Western o yung US o kaya sa Europe? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Kumukuha na raw ng oil yung China. Raw. Tama ka sa word mo, raw. Mahirap po maghusga ng raw lang ang sasabihin. So ganito lang kasimple ho yun. Napaka-simple lang ho ng usapin dito. Alam nyo, kasi pinapasalimuot lang ng iba. Ito yung island, pinabayaan niya noon. Gusto nito mga dilawang tain na ito na nagpabaya noon, utusan si Pangulong Duterte, palayasin mo yung mga Chinese na yan. Kaya nga galit na galit si Pangulong Duterte na pinagbumura niya. Kung hindi ba kayo mga gunggong, kayo nagbigay dyan, ako utusan nyo ngayon paalisin sila, that will cause war dun sa China. Which is, sinabi naman daw talaga sa kanya yon ni Xi Jinping. Nakuha nyo ibig ko sabihin? O sa madaling salita po, ayan na yung sitwasyon. Gusto nilang i-push si Pangulong Duterte na gumawa ng aksyon laban doon sa island na yun, kunin yun. Bakit? Para hindi tayo mabigyan ng vaccine. Pag hindi tayo mabigyan ng vaccine, ano na naman sisigaw nito mga dilawan? Walang vaccine. Asa ng vaccine? Hindi di ba? Ano nila iniipit nila si Pangulong Duterte na sinasabi nila, yan, kasi isipin mo, inaway natin yun. Asa na yung ilang milyon na yung binigay na Sinovac sa atin? Sorry ba yung ibig mo bang sabihin, vaccine ang bayad sa kinuha nilang island? Ship Taurus, ipaliwanag ko sa iyo. Number 1, okay? Ibig bang sabihin ang vaccine ng bayad sa kinuha nilang island? Number 1, kinuha nila yan, wala pang vaccine. Paano nila ipapalit yun? Kinuha nila yung island na yan, panahon pa ni Pinoy, wala pang COVID, wala pang pandemya. Diba ang sinasabi nga ni Pangulong Duterte? Ito sinabi ni Pangulong Duterte kanina rin at kahapon, at isang araw, sinabi niya, one day mananagot ka Del Rosario. Sinabi ni Pangulong Duterte. Bakit? May hinihint siya na sinasabi na nagkaroon ng bentahan. Noong panahon ng Pinoy, si Pangulong Duterte nagsabi niyan. Sa madaling salita po, hindi kapalit ng vaccine yung island. Nasa kanila na yung island. Noon pa, panahon pa ni Pinoy.